Ang alamat ng makahiya. Ang mag-asawang Mang Dodong at Aling Iska ay mayaman at mayroong nag-iisang anak at mahal na mahal nila ito. Ang 11 taong gulang na si Maria. Napakabait at masunuring bata si Maria. Sa kabila ng magandang katangiang ito ni Maria, ang pagkamahiyain ay kakibat na ng kanyang katauhan. Ayaw niyang makipag-usap sa ibang tao, kung kaya't nagkukulong na lamang ito sa kanyang silid upang maiwasan niya ang mga ito. Si Maria ay may taniman ng mga magagandang bulaklak, ang kanyang hardin. Napakaganda ng mga bulaklak rito, kung kaya't kilalang-kilala ito sa kanilang lugar. Isang araw ang kanilang bayan ay pinasok ng mga bandido. Pinapapatay nila ang bawat masalubong at kinukuha ang anumang mahalagang bagay. Sa takot na mapahamak si Maria, itinago siya ni Mang Dodong at Aling Iska sa bunton ng mga halaman. Si Aling Iska ay nagtago sa loob ng kabahayan, samantalang si Mang Dodong ay nakahandang salubungin ang pagdating ng mga bandido. "Diyos ko, iligtas mo po ang aking anak," usal ni Aling Iska. Nang walang ano-ano ay bumukas ang pintuan ng kanilang bahay. Si Mang Dodong ay walang nagawa nang pukpukin siya sa ulo ng mga bandido. Nagtangkang tumakas si Aling Iska, ngunit tulad ni Mang Dodong, siya ay nahagip at nawala ng malay tao. Nagalughog ang mga bandido sa buong kabahayan. Matapos samsamin ang mga kayamanan ng mag-asawa, ay hinanap nila si Maria. Ngunit sila ay bigong umalis, hindi nila natagpuan si Maria. Nang matauhan ang mag-asawa ang kanilang anak na si Maria, ang agad nilang hinanap. Patakbo nilang tinungo ang halamanan. Laking lungkot ni Aling Iska nang hindi matagpuan ang anak. Nang walang ano-ano'y may sumundot sa paa ni Mang Dodong. Laking pagtataka niya nang makitang isang uri ng halaman na mabilis na tumitikom ang mga dahon. "Anong uri ng halaman iyon? Ngayon lang ako nakakita nito," ang may pagtatakang sambit ni Mang Dodong. Tinitigang mabuti ng mag-asawa ang halaman at doon nila napagtanto na ang halamang iyon ay walang iba kundi si Maria. Ginawa siyang halaman ng Diyos upang mailigtas sa mga bandido. At sa bawat patak ng luha ni Aling Iska, ito ay nagiging isang maliit at bilog na kulay rosas na bulaklak. Magmula noon, ang halamang iyon ay nalagaang mabuti ng mag-asawa sa paniniwalang ito ang kanilang anak. Tinawag nila itong makahiya tulad ng isang katangian ni Maria. Ang aral ng kwento. Ang paggawa ng masama sa kapwa ay walang mabuting madudulot sa iba, lalo na sa sarili. Magtrabaho upang may pagkakitaan at huwag gayahin ang mga bandido. Hindi masama ang pagiging mahiyain at mailap sa tao, ngunit kung minsan ay kinakailangan din nating makisalamuha sa iba upang magkaroon tayo ng mga kaibigan. Ang wakas.